Napakaganda ng sikat ng araw habang binabagtas namin ang straight na daan na to nang bigla na lang akong napasinyas ng turn signal. Ay, uulan pala. Yun na nga, at kami ay susuong sa napakadilim na ulap na to na tila bang may dilubyong magaganap na para bang sa palabas na storm chaser. Hindi yung chaser na kasama ng itinatagay natin ang tinutukoy ko. Anyways, at ayun na nga, habang papalapit kami sa napakadilim na ulap na to, unti-unting bumabagsak yung freezing rain na tinatawag. Parang snow pero natutunaw din kaagad. Yun nga lang, nabablock niya yung visibility namin. At kung mapapansin nyo, doon sa windshield na to, medyo pumuputi na siya. At nagiging sanhi ng poor visibility. At kung mapapansin nyo rin, yung mga puting dumadapo sa aking jacket, yun ay yung freezing rain na tinatawag. At pagkalagpas namin sa madilim na ulap na to, bigla na lang lumiwanag na para bang may nag-turn off ng switch ng weather na to. So simulan natin sa umpisa. Habang binabagtas ko ang daan patungo sa meetup namin, napakalamig, positive 5 at himala. Imaginein mo, first time kong mauna sa meetup. At ayun na nga, tiniturn off ko muna yung heat and gloves ko. Pero wala pa namang 2 minuto, dumating na si Bro Norman. At ganun din si Bro KJ Moto. Pagkadating ni Bro Norman, wala pang 2 minuto, dumating na rin si Bro KJ Moto. At yun na nga, nagkape muna, kwentuhan, sabay nag-usap-usap na, lalarga na. First time pa itang mauna ko. Ha? First time kong mauna. Hindi na pala ano? Ha? Hindi pag naka... Oo nga no. Hindi halata. Hindi halata na... Yung parang... Hindi mas malapad siya. Oh, clear na clear siya. Ibig kong sabihin yung dati mo bang gamit, clear din o Hindi din. Pero madami na sigat. Kasi magiging ganun din. Pero maganda sa hangin. Oo, di, walang hangin dito. Oh? Nagpapasok na lang hangin mga 1 time. Ito lang no. Ito lang sa Wala na. Focus yung... Ako rin eh. Yung pang-last na mo. Yung pang-last na yun. Oo nga, gusto ko maubos muna yung Bago mag-fill up. yung sabi ko, yung stabilize na ano. Ako rin. Sabi nila hindi lang maganda minsan din yan. Kung matagal masyado. Nagiging bang. Oo. Pero... Ano ka, double-double? Double fry? Ha? Double? Double ka? Tingin lang ba? Ha? Lahat yung mochi. Okay lang. Double-double? Sige. Medium? Ano lang? Small lang. Extra medium? Small. Extra medium. Extra small. Ano ba kayo? Medyo past 10 AM na kami nakaalis at medyo malamig pa rin. At dumaan nga kami sa Witaskiwin. At dire-diretso na rin hanggang makarating kami sa Red Deer. At ito nga yung unang-unang long ride namin. Hindi naman gaanong long ride pero masasabi kong long ride kasi halos almost 2 hours yung biyahe mula Edmonton papuntang Red Deer. So,
Siyempre, pagdating namin dito sa Barkada Grill, kung saan lagi kaming dumadayo para kumain ng lutong bahay, Pinoy na ulam, solid dyan. Kaya nga habang papalapit kami sa Barkada Grill at dito binabagtas namin itong papasok sa parking lot na to, kumukulo na yung sikmura ko at gutom na ako. Malamang yung dalawang kasama ko, gutom na rin. At ayun na nga, pagkarating namin dito sa parking lot, nataon na nandito pala ang isa sa mga tropa natin dito sa Red Deer. Nagkamustahan, nag-usap-usap kung kailan ulit magkakaroon ng long ride na sana makasama ka bro. At ayun, picture din. Ayan. Kumusta po, sir? James po, James. Nag-ride lang. Sama ka, di ba? Yes. May rating kayo na utoy. Meron din kami. Oo, Sumama ako sa kanila. 450. Sir, Normal. James po, James. Winnipeg kamay ko. Winnipeg. Asa yes. Walang clutch po. Automatic na. Oh, automatic na. At pipindutin mo lang kung saan na nagda-downshift, kung saan Maganda. Relax. kung saan nag-ano. Hindi ka mapapagod dun sa... Sakto lang. Kahit Hinintay ko sa- pa yung luggage ko eh. Wala pa rin. Parang ito po ba yung last year? Oo. Parang bago pa rin. Tatlo lang kayo po ngayon. Oo. Tatlo lang pala. Malamig po ba highway? Malamig. Alam ko nga ulan eh. Kanina parang may area kaninang kumapat na ulap. Sakto, wala naman masyadong tao. Wait lang po, may picture lang. Ay, kita Post mo kay Utoy. Ito, 5 seconds. Ay, siya dito, mag-lunch na kayo, dito na po kayo masyado ako natin. At ayun na nga, hindi na naman namin napigilan ang mga sarili namin sa sarap ng mga pagkain dito. At halos hindi na magsara yung mga jacket namin pagkatapos. At ayun na nga, nag-decide kaming dumiretso sa Sylvan Lake dahil malapit naman na. Pero habang paalis kami dito sa parking lot ng Barkada Grill, medyo napapaisip ako, sayang, hindi ko natikman yung buko pandan at iba pang dessert. But anyway, busog na rin talaga at baka lalong hindi na magsara tong jacket ko. Next time, dapat mga 3 araw na hindi ako kakain bago ako pumunta dito o bago kami pumunta dito. Joke lang, pero talagang napakasarap ng mga ulam dito. Solid. Swerte nga lang nung dumating kami may available pa na table. Kaso yung mga sumunod sa amin, nagantay sila ng matagal na nakatayo. Medyo, yun nga, nakakahiya. Kailangan namin bilisang kumain. Pero, ganun talaga eh. Medyo ini-enjoy namin. Ang sarap kasi. Kaya siguro nung pagliko namin dito at madadaanan namin ulit yung Barkada Grill, lumilingon-lingon pa si Bro Norman. Baka meron siyang hindi natikman, iniisip-isip niya na sayang, hindi ko natikman yung isang putahe. At anyways, ayun, papunta na kami ng Sylvan Lake. At kung mapapansin nyo dito, napakaganda rin ng view. Medyo may ice pa, frozen pa yung ibang part ng lake.
So dito na nga yung part ng Sylvan Lake kung saan dinadayo pag summer. Punong-puno ito ng mga tao. As in, lalo na pag yung napakainit ang panahon. Halos ang hirap maghanap ng parking spot. Puno. Tapos dyan sa may lake, dyan sa may gilid, ang daming tao. Minsan nakakapasyal kami dito pag summer. Basta importante huwag mong kalimutan magdala ng sunglasses. Alam mo na, maraming nakakasilaw Hindi lang talaga yung sikat ng araw yung nakakasilaw, no? Kaya isa talaga ito sa mga go-to ride namin. So dito muna kami magre-relax, mag-enjoy namin yung view at syempre picture na rin. Tingnan natin kung meron tayong pwedeng mameriendahan. At ayun na nga, palis na kami dito sa Sylvan Lake. Pauwi na kami ng Edmonton. So ang plan is dadaan kami sa back roads instead sa Highway 2 para maiba naman yung ruta. At eto na kami, nasa open road at napakaganda ng weather. Pero medyo malamig din kasi nasa positive 14 to positive 15 yung temp. Siguro dahil open road nga, straight lang yung daan talaga. So basically, we're just moving in one direction. Papunta lang ng north sa Edmonton. Yun nga lang, medyo may napapansin kaming napakadilim na ulap towards kung saan kami dadaan. At ayun na nga, papalapit na kami sa napakadilim na ulap at yun, sumisenyas ako na uulan. At pababa na rin yung temp, or ibig kong sabihin is palamig na rin yung temp. At kung mapapansin nyo dito, napakadilim nung ulap. Mukhang susuong nga kami sa bagyo. Well, tignan natin.
At dito nararamdaman na namin na medyo malamig na nga. Buti na lang makapal yung jacket ko at saka may heated gloves ako. Meron din naman akong heated grips at heated seat, pero hindi ko naman ginagamit yung heated seat Maybe yung heated grips at saka heated gloves pag sakaling talagang malamig, kasi mukhang magkakaroon ng freezing rain. At ayan na nga, bumabagsak na yung freezing rain. Kung mapapansin nyo, may mga puti-puting bumabagsak sa jacket ko. At yun nga rin sa windshield, medyo nagkakaroon na ng poor visibility dahil pumuputi. Hindi siya kagaya ng ulan na clear lang yung dumadapo. Pero at least natutunaw naman agad. At nagkaroon na rin ng sign sa dashboard ko na sabi niya snow. Kaya yun, medyo nagdahan-dahan din kami kasi malamig nga. Pero parang saglit lang naman parang less than 10 minutes lang. At ito na nga, unti-unting lumiliwanag. Tapos yun, bigla na lang lumiwanag. After nung napakadilim na ulap na para bang tinurn off na nila yung malamig na may freezing rain na weather. Kung mapapansin nyo dito, ayun, parang walang nangyari. Tuloy-tuloy na naman ang ride. Dito naman sinindi ko na yung heated gloves ko kasi medyo malamig nga, as in. And so ayan, yung more than isang oras na pagla-ride namin, may time na rin kami para makapagpahinga dito sa kung saan palagi kami tumatambay din, kung saan may sign na cold beer. Ang sarap sana uminom pero hindi pwede kasi zero tolerance dito pag nagda-drive or nagda-ride ka ng motor. Pero at least makapagpahinga ng konti, kwentuhan, sabay lalarga na naman. So ayun na nga, nag-decide na kaming time to go home. So medyo meron pang mga 30 to 45 minutes kaming biyahe pauwi sa kanya-kanya naming mga bahay. Of course, masaya kahit ganito lang, short ride pero long ride. Pero yeah, salamat sa mga tropa, kay KJ Moto at Bro Norman. Hanggang sa muli, at huwag niyo kalimutang i-hit yung subscribe, mag-like kung gusto niyo yung video, at huwag niyo kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo if ever mag-upload ulit ako ng bagong video. And ride safe always.